20:28 ng Gawang nakalagay na kayo naman na ginawang mga obispo. At yung obispo, 7:24 ng Hebreo, sa ibang translation, na nakaugnay sa Greek ay pare. Hindi may pare nyo, hindi pastor. Kasi kayong mga pastor, wala naman kayong authority ng mga aral eh. Sulpot kayo eh. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Bag sauce simbahan. Tanong ko sa inyo, nung first century, meron na ba kayo noon? Meron na wala? 30 AD. First century ang tanong ko, 33 AD. Ngayon, may pastor na ba kayo nung kapatid? Meron na wala? Pastor, wala po po mga pastor. Ayun, salamat, salamat. Sa mga katwid, tinatanggap mo, walang pastor noon, kundi pare. Pare. Obispo. Meron, obispo. O, basahin natin sa 20:28 ng Gawang nakalagay na kayo naman na ginawang mga obispo. At yung obispo, 7:24 ng Hebreo, sa ibang translation, na nakaugnay sa Greek ay pare. Hindi may pare nyo, hindi pastor. Kasi kayong mga pastor, wala naman kayong authority ng mga aral eh. Sulpot kayo eh. Kaya nga tinatanong ko sa inyo, nung first century ba, may ka-added ba kayo noon? Meron na ba kayong pastor noon? Meron o wala? Yun ang tanong ko. Pastor, gaya na sinabi ko, walang pastor, pero ang authority... Ibig sabihin, wala pala sa Biblia ang pastor. Meron. Ayun. Eh, ba't sabi nyo wala, kapatid? Ibig sabihin, yung authority galing na church, hindi ka leader. Ah, kanino galing? Tama. Kanino inabot? Church. Kanino inabot? Kasi basahin natin yung konteksto ng 3:18 na Mateo. Meron ka ba Biblia dyan? Basahin natin. Alam Mateo. Kasi kapatid, mahirap makakaligaw. Katoliko pa yata si tatay. Katoliko pa yata. Mahirap yan, kapatid. Kailangan, safe tayo sa Biblia. Anong papay? Basahin natin sa Mateo. Anong pangalan ng prophet yung minister niyo, kapatid? Pastor Laurena po kami sa Pasita. Pastor Laurena. Pastor Laurena. Basahin natin. Pastor Laurena. Kung siya'y binigyan ng authority ni Cristo. O si Pedro ba? Basahin natin. Sa 16. Ano ba, literal po ba na? 18 ng Mateo. Ang sabi? Basahin natin. Sabi, ito kapatid. At sinasabi ko naman sa iyo, ikay Pedro. 16. Palagay. At sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang akong iglesia. Sino ang kausap? Si Laurel ba? Hindi. Ang kausap, si Pedro. Ibig sabihin, yung binigyan ng authority ni Cristo, si Pedro. Anong klaseng authority? 19. Basahin natin. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Kanino binigay? Kay Pedro. Kaya si Pedro, mula kay Cristo, binigyan siya ng otoridad. Hindi naman Pastor Laurel ng Baptist Church. Dahil lang nakalagay dyan, Iglesia ng Diyos. At according to the Catechism of Catholic Church, yung Iglesia ng Diyos o Iglesia ni Cristo ay ang Roman Catholic. So, ganyan po yung ano nyo, talagang hindi tayo Eh kasi, gusto naman yung kapatid eh. Kami na, upon this rock, Abang this rock. May nakalagay pa dito kapatid na tumuro si Cristo sa sarili niya. Wala! Wala kapatid, ginagawa mong literal. Ito nakalagay. Ikay Pedro, sa ibabaw ng batong ito. Hindi naman sinabing batong ako. Si Pedro eh. Si Pedro! Hindi naman baptist si Pedro dahil hindi naman nagbabautismo si Pedro eh. Ngayon kapatid, ito kapatid, tatanungin kita. Ngayon, kung ang aral nyo ay once saved, always saved, yung tanong ko kanina, ibabalik ko sa inyo. Ano? Kapag tinunggok ba si Cristo, gumawa ng kasalanan, sinadya, ligtas pa rin ba?
sinadya ko na sa lahat ng totoo kang ligtas ay hindi ka gagawa ng kasalanan. Hindi ko tinuturo sa amin. Ibig sabihin, kapatid, kapag tinanggap mo na si Kristo, totoong ligtas na, hindi na pwede magkasala. Pwede siya Ayun. magkasala. Ngayon, kung nagkasala at nakagawa pa ng kasalanan, ligtas pa rin ba at nandun pa rin ba si Kristo sa kanya? Oh, ayun. Ngayon, kung mabasa ko sa Biblia na may karapatang umalis sa iyo si Kristo pag gumawa ng kalokohan, tatanggapin nyo, kapatid, mali ang ipinangangaral nyo, nililigaw nyo si tatay na Katoliko rin, na kapatid ko. Oh. Ay, hindi kapatid, tinatanggap ko ba o hindi? Una sa lahat. Hindi kapatid, ang tanong ko sa inyo, tinatanggap nyo oo o hindi? Kasi kapag yung sagot nyo kontra sa oo o hindi, ang sabi ni Kristo, 5:37 ng Mateo, sama-sama kayo. Alam ko naman pa sana ganito. Hindi. Yung mga verses po na Hindi binabasa mo kapatid, ay talagang basta ano muna, tinatanggap mo ba kapatid? Kung mabasa ko ba sa Biblia, na kapag gumawa ka ng kalokohan. Kasi alam ko na po yung mga binabasa. Sige, ngayon, kung hindi mo tatanggapin, kapatid, sa makatwid, tinatakwil mo si Kristo. Bakit? 12:48 ng 1, ang nagtatakwil sa akin, nagtatakwil sa akong salita. Tinatakwil niyo yung salita ni Kristo sa makatwid, itinatakwil niyo si Kristo. Mga Katoliko ba kayo, mga kapatid? Oo, mga Katoliko pa yan. Niloloko niyo kapatid eh. Niloloko niyo eh. Sabihin niyo po kung anong gusto sabihin. Pero Pati si tatay, Katoliko rin, kapatid. Niloloko niyo pa rin. alam niyo po ba yung purpose ko pa? Alam ko, babasahin niyo 28:20 ng Mateo, John 3:16 sa Roma. Out of context naman kayo nun, hindi naman sa inyo sinulat yun eh. Pag ganito po na. Kaya nga ang tanong ko sa iyo, kapatid eh, kung mabasa ko ba na may karapatan si Kristong iwan ka pag tinanggap mo siya, tatanggapin niyo mali ang ipinangangaral niyo, niloloko niyo yung mga kapatid kong Katoliko. Ano kapatid? Basahin na natin. Mababasa na tayo ha. Basahin natin sa 2 Corinthians, written by the Apostle Paul, 14:27 Corinthians. Basahin natin. Basahin natin sa, nasa ba Corinto dito? Corinto. Malipsis na to. Corinto. Yan. Yan ang Corinto. Yan ha. Basahin natin, kuya. Dito na lang sa ano, hindi natin mahanap. Sa Digibible. Yan na bro. Ayan. Basahin natin. Pagkabasa ko, kapatid, pagbulay-bulayan nyo. Kasi yung aral nyo, niloloko nyo yung mga kapatid namin Katoliko. Basahin natin sa 2 Corinto 13:5. Sabi, siyasatin ninyong inyong sarili kung kayo na nga sa pananampalataya. Sulat ni Pablo. Hindi natin i-interpret ha. Subukin ninyong inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman si Jesucristo'y nasa inyo? Aba, ang sinabihan pala nito, kung konklusyon ng baptism ang gagawin natin, mga saved na. Kasi si Jesucristo'y nasa inyo. Ngayon, may karapatan bang itakwil tayo ni Kristo? Tuloy! Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Ibig sabihin, may karapatan itakwil tayo ni Kristo. Eh, paano? 10:26 ng Hebreo, kapag sinasadya na natin ang kalokohan natin. Gaya ng ginagawa ng Bible Baptist Church. Ayun, kapatid. Kaya ano eh. Wala pong masasabi dyan. Pag ganitong usapan, alam ko na saan patutungo to. Wala pong talagang mag-ano sa atin, hindi po tayo mga pag-estudiyan. Alam ko yung stand nyo, pero kami po kasi hindi namin promote na magpag-discussion sa inyo. Ay, ibig sabihin pala, kapatid, kinukontra niyo yung pangangaral ng mga apostol. Kasi ang pangangaral ng mga apostol, ang gamit sa Biblia, basahin natin, Ikalawang Timoteo 3:16, ang mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan rin naman sa pagtuturo. Kaya nang ginagawa nyo, pagsansala, pagsaway, hindi kayo sumasaway. Kaya kontra kayo sa Biblia, kapatid. Wala pa rin kahit ano sa Biblia. Ganyan po yung patutungo. Saan ba ang lokal nyo, kapatid? Yung ba yung pinaka Kami po ay lokal. Saan ba yung ano nyo? Church nyo, chapel nyo? Diyan sa San Pedro, sa Pasinta. Pedro, hindi ko yan kapatid ko kaya. Kasi marahil iligaw yung mga kapatid namin Katoliko. Sabi ikaw? Kasi ganun ang ano eh, kapatid eh. Iniintag sa kayo, una muna, hindi naman kayo canonize. Alam ko, marami na po yung usapan natin. Kasi kung may na po.
Susunod po namin gospel. Nga, gospel yun bro eh. Kasama sa gospel nila Cristo yun eh. Nasa Simple 2 lang. Corinthians nyo, ikalawang Corinthians 4 hanggang 5, gospel nila Cristo yung pakipag-diskusyon. Nagtataka na ako, ba't pinalis mo Wala po lahat, mga sinasabi po, pag-aatake. Ay, kasi utos naman yun bro eh. Huwag mo naman sabihin mali yung atake. Kasi, basahin ulit natin ng ikalawang Timoteo 3:16. Ito, ang mga kasulatan na tinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan rin naman sa pagtuturo. Ginagawa namin, pagsaway. Hindi utos yung pala pagsaway. Anong klaseng Ikaw pagsaway? po ba ay tiyak mo na sa langit? Tiyak na sa langit, in the grace of God. Paano mo po masasabi? Sa awat tulong ng Diyos. Kasi tumutupad Kung sakaling po ako sa dumating mga sa'yo ang utos. kamatayan. Saglit lang kapatid, sasalita ko eh. Kaya kung sakaling dumating sa akin si Kristo, maliligtas ako in the grace of God. Not in the grace of Bible Baptist Church, not in the Bible. Ayun lang naman yung kapatid eh. Kaya hanggang dito na ulit tayo. Kaya, Sige kayo. sige bro, kasi masakit kasi sa akin, lalo na Pero, yun na, bakit mo tiyak sa grace mo? Kung sakaling dumating yung kamatayan. Ito kapatid ngayon, kung sakaling dumating ang kamatayan ko, maliligtas ako in the grace of God. Why? 15 ng unang Korinto, 2:12 ng Pilipos, 2:13 ng Pilipos, bakit? Sapagkat Diyos ang gumagawa sa iyo. At syempre, hindi ka din gagawa, hindi rin gagawa. Gagawa ka rin dapat. 2:13 hanggang 2:12 ng Pilipos. Hindi kaya ng ginagawa ng mga Baptist Church, tinanggap ko na si Kristo, save na ako. Ibig sabihin pala, matalino kayo kay Apostol Juan. Bro, kasi si Apostol Juan sa 3:2 ng unang Juan, ngayon anak tayo ng Diyos, hindi pa nahayag kung ano magiging tayo. Samantalang kayo, alam nyo na. Ibig sabihin pala, marunong pa kayo sa mga apostol ni Kristo, kapatid. Hindi na. Hindi, yung ganun yung ibig sabihin. Hindi, kapatid. Alam mo ba kahit sila mga apostol, tiyak niya na sa langit? Sige, Diba? sabi mo, tiyak, babasahin ko yung 3:2 ng unang Juan. Ang sabi dun sa ulat, kasi lahat ng isinulat ni Apostol Juan, interpreted na yun. Hindi ako mag-i-interpret, 1:3 ng unang Juan. Dahil ang naming nakita at narinig yun ang binabalita nila. At isa dun sa ibinabalita nila, 3:2 ng unang Juan, ngayon mga anak tayo ng Diyos, hindi pa nahahayag kung ano magiging tayo. Kaya nga ang tanong ko kapatid kung ang mga apostol, aral nila katulad na sa inyo, ba't ang sabi ni Apostol Juan? Aba, ngayon anak tayo ng Diyos, hindi pa nahahayag kung ano magiging tayo. Samantalang kayo, hayag na hayag niyo, pinangangaral niyo pa. Anong stand mo doon kapatid? Sino mas matalino sa inyo ni Apostol Juan? Ikaw na nagsasabi nun? O si Apostol Juan, nakakaulit pa pinangangaral niyo? Hindi po sinasabi ko lang. Hindi kapatid, tinatanong kita, sumagot kayo sa tanong mo kapatid. Ang tanong ko lang sa inyo, sinong mas matalino sa inyo ni Apostol Juan? Kasi si Apostol Juan, 3:2 ng unang Juan, ngayon mga anak tayo ng Diyos, hindi pa nahahayag kung ano magiging tayo. Sa kontra naman yon, dun sa sinasabi nyo, na alam nyo na mangyayari sa inyo, automatically lang. Nagkakontra mo yung salita. Kaya, ang tanong, sumagot ka muna, sinong mas matalino sa inyo ni Apostol Juan? Ikaw o kayo? O si Apostol Juan sa 3:2 ng unang Juan? Sagot ka ba tayo? Categorical. Saan natalino? Sino ang natalino? Wala na Hindi, saglit lang kapatid, sumagot ka sa tanong ko. Sabi, ito, natanong ko muna sa'yo. Tinatanggap mo ba kapag namatay ka, alam mo na mangyayari sa'yo? Mas ka na. Ngayon, alam mo na ibig sabihin, alam mo na mangyayari sa'yo sa inarap. Kung sakaling mamatay ka, alam mo na, doon ka sa langit, direkto. Save ka na. Tama ba yun o hindi? Tama. Tama. Ngayon, ang sabi ni Apostol Juan, 3:2 ng unang Juan, ngayon mga anak tayo ng Diyos, hindi pa nahahayag kung ano magiging tayo. Therefore, sila Apostol Juan, anak na sila ng Diyos, hindi pa nahahayag kung ano mangyayari sa kanila. Kaya ang aking panguntana, ganito, sinong mas matalino sa inyo ni Apostol Juan? Ikaw na nagsasabi. Ito nga, babasahin natin Ito doon lang tayo sa mismong bersikulo. Stick tayo doon. Dahil utos naman yun, 1:3 ng Apokalipsis. Sabi, ngayon mga anak tayo ng Diyos, hindi pa nahahayag kung ano magiging tayo. Ang tanong ko sa inyo kapatid, sinong mas matalino sa inyo ni Apostol Juan? Ikaw o si Apostol Juan? Sagutin mo akong panguntana kapatid. Sa anong bang verse yan? 3:2 ang unang Juan. Babasahin ko ulit. Ngayon, mga minamahal, ngayon mga anak tayo ng Diyos, at hindi pa nahahayag kung ano magiging tayo. Ang tanong ko sa iyo kapatid, sinong mas matalino sa inyo ni Apostol Juan? Ikaw na nagsasabing alam mo na? O yung mumunting mga anak nila Apostol Juan at si Apostol Juan na nagsasabi,
na ngayon mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung anong magiging tayo. Sinong mas matalino sa inyo? Yung first century Christian, kasama ang mga apostol, o kayo? Ayan. Hindi po sa about sa salvation niya. Hindi ko ba din eh? Sinasabi niya. Ito, babasahin ulit natin ha. Babasahin ulit natin. Baka hindi niya naintindihan, Pastor. Ngayon, mga minamahal, ngayon mga anak tayo ng Diyos, at hindi pa nahahayag kung anong magiging tayo. Kaya ang tanong ko, sino mas matalino? Saglit lang kapatid. Kaya nga niya sinabing hindi pa mahayag kung ano magiging tayo. Ibig sabihin, hindi pa nila alam kung ano magiging sila. Future progressive yun. Huwag niyong gawing past tense. Oh, babasahin ko ulit, kapatid. Nabubuhay pa sila. Babasahin ko ulit. Wala pa Mga mina. O kaya nga, nabubuhay pa sila. Kaya hindi nila alam mangyayari sa kanila. Samantalang ikaw, buhay ka na rin. Alam mo na mangyayari sa iyo. Kaya nang tinanggap mo kanino. Pag namatay ka, diretso ka na sa langit. Kaya ang tanong ko, kapatid, sinong mas matalino sa inyo ni Apostol Juan? Kinakain nyo na yung sinasabi niya eh. Si Apostol Juan sa 3:2 ng unang Juan, o ikaw, kapatid? Ayan. Hindi, sumagot ko muna, kapatid. Dalawa lang ako papipilian nyo. Babasahin natin, o. Babasahin natin. In 3, 2, o 1 John. Basahin ko, ha. First John. O, 3:2. Ang nakalagay, mga minamahal, ngayon mga anak tayo ng Diyos, hindi pa nakakayag kung ano magiging tayo. Kaya nga, ang tanong ko sa iyo, sinong mas matalino sa inyo ni Apostol Juan? Kinakain mo. Yung context na ito, hindi po sa kaligtasan. Hindi ako Eh, tanong ko sa iyo, lahat ba ng isinusulat ng mga apostol ukol sa kaligtasan ay pinasusulat ni Kristo? Yes or no? Hindi. Ngayon, yung nakasulat ba sa Biblia, kapatid, tapos lang, yung nakasulat ba sa Biblia na ang Ebanghelyo ni Kristo ukol ba sa kaligtasan niya? Yes or no? Yung isinusulat, yung inutos ni Kristo, lahat ba ng sinasabi ni Kristo na isinusulat ng mga apostol, kasama ko sa kaligtasan niya? Yes, sir. O ngayon, kasama sa kaligtasan. Ngayon, yung book of John na ipinasulat ng Diyos kay Kristo, kasama ba sa kaligtasan niya? Kasama siya. Ayun, salamat. Ayun. Ngayon kasama sa kaligtasan, sabi ni Apostolo Pablo sa 3:2 ng unang Juan, ngayon mga anak tayo ng Diyos, hindi pa nahayag kung ano magiging tayo. Tinatanggap ko ba, gaya ng sinabi mo, ang book of John na binasa ko ay kasama sa kaligtasan? Yes or no? About po yung second coming. Oo, pambihira naman kapatid. Sabi nyo kanina, kapatid, ang sabi nyo kanina, kasama sa kaligtasan. Ngayon naman, binasa nyo naman, ayon sa second coming of Jesus Christ. Ano ba talaga, kapatid? Kasi, ang tanong ko ulit sa inyo, yung ipinasulat ba o yung lahat ng ulat ng mga apostoles, mga propeta sa Biblia, kasama ba sa kaligtasan nyo? Ayun, ayun kasama sa kaligtasan. 1:3 ng unang Juan, sabi ng mga apostol, yung aming nakita at narinig, yun ang ibinabalita namin. Ang tanong ko sa iyo, yung mga ibinabalita pa ng mga apostol na magagandang balita, kasama ba sa kaligtasan nyo? Ayun, ayun kasama sa kaligtasan. Yung book of 1 John, kasama ba sa kaligtasan? Kasama sa kaligtasan. Ngayon kasama sa kaligtasan. Kinakain nyo na yung sinabi nyo na hindi kasama sa kaligtasan yung 3:2 ng unang Juan. Yes, sir. Yes, Kasama ano? yan sa kaligtasan. Ayun, kasama sa kaligtasan. Maybe tapos na tayo, kapatid. Umamin ka na mismo. Hanggang dito na lang ulit. Sige, ha? Hanggang dito na lang ulit tayo, kapatid.